Yung po mga lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Batiin ho natin ang mga katabi ho natin ng good afternoon. Tayo po ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon, mga kapatid. Kinukwento ko kay Brother Mart kanina. Naiintindihan ko naman ho kayo. Na napakainit ho ng panahon. Kanina nakita ko, mayroong isang city, nakalimutan ko na kung saan, 50. Ang init. 50. Kaya sabi ko kay Brother Mart, rinig na rinig ko yung tunog ng inyong mga electric fan. No? Awang-awa ho ako sa inyo. Huwag ko kayo mag-alala, na intindihan ko ho. Dahil mas malakas ho yan kaysa Diyos sa LC natin. Dahil napakainit ng panahon. Ordinaryong panahon. Pero itong linggong ito, mga kapatid, ay ginawang extraordinary ng pagdiriwang natin. Bagamat ito'y karaniwang panahon, ang linggong ito ay naging extraordinary dahil sa isang extraordinaryong tao rin sa buhay natin. Na kaya inaalala natin, pinagdarasal natin ang mga haligi ng tahanan ng ating pamilya. Kaya bigyan natin ng palakpak at pagbati ang mga tatay natin sa linggong ito. Happy Father's Day po sa inyo. Kung kasama ninyo ay mga tatay, pakibati ninyo ng Happy Father's Day. Happy Father's Day ho sa inyo. Sino sa inyo dito, sabihin nyo nga po ng malakas, mahal ko ang tatay ko. Ayun. Sino dito namimiss ang tatay nila? Taas ang kamay. Namimiss. Sabi nung misis, tatay ko. Hindi yung mister ko. Tatay ko. Namimiss natin ang tatay natin. Ako ho, kinder, nung namatay ang aking tatay. Ang edad ho niya nung siya'y namatay, meron akong second father. Pero yung tatay ko talaga namatay siya nung kinder ako. Ang edad ho niya, 34 years old. Napakabata. Dahil sa heart enlargement. At nung ako po ay nasa minor seminary naka-assign, isang gabi, umuwi yung mga estudyante ko, nasa third floor ang kwarto ko, so walang taong iba. Abay nung gabi, nakaramdam ako ng sikip ng dibdib. Yung kinamatay ng tatay ko ay heart attack. So ang sikip-sikip ng dibdib ko, sabi ko, uminom ako ng tubig, wala pa rin. Matutulog na ako, tinaasan ko na yung unang ko, masakit pa rin ang dibdib ko. Kaya bago ko matulog, takot na takot ako, sabi ko, Diyos ko, wag naman sana magising pa ako bukas. Kasi community picture taking with Cardinal, sayang naman, hindi ako makakasama. Sabi ko, Lord, sana magising pa ako bukas. Abay, kinabukasan, nagising pa ako, ay thank you, Lord. Pero yung skip ng dibdib, hindi nawawala. Kaya nagpa-check up na ako, pero meron akong kutob na heartburn. Kasi matindi ang aking acid reflux parang heartburn. Nagpatingin ako sa doktor, hindi na niya ako pinauwi. Nung nalaman niyang may history pala ang tatay ko ay heart attack, nakita niya doon sa test ay medyo hindi maganda. Yung angiogram. Ay ECG yata muna yon. Tinignan, hindi na niya ako pinauwi kasi alam niya ang tatay ko namatay sa heart attack. So nasa thinking niya, nasa lahi ninyo. Baka manahin mo yung kinamatay ng tatay mo. Sa isip-isip ko, Diyos ko naman, ang aga mo na nga akong iniwan, ang aga mo pa akong kukunin kung sakali, ang daming ipapamana, heart attack pa. Nung ako'y naging pari na, pumunta ako sa opisina ng tatay ko, nagmisa ako, sabi ng mga kaopisina niya, naku, ang pangalan ng tatay ko, Choti mo. Ang nickname niya, Choti. Sabi ng mga kaopisina niya, naku, Father, kamukhang-kamukha ka ng tatay mo. Ako talaga po, oo, noo mo pa lang. Ako, Diyos ko, ang dami makukuha, noo pa. So kayo kaya, pag tinitingnan kayo ng ibang tao, nakikita ba nila ang tatay mo sa iyo? Dahil sa kilos mo, sa muhugis ng mukha mo, sa buhok mo, sa katawan mo, dahil ba sa pananalita mo, dahil ba sa boses mo, kamukha mo ang tatay mo.
Mga kapatid, sa mga pagbasa natin sa linggong ito, pinapaalala sa atin kung ano ang dapat nating manahin sa Ama natin sa langit. Tandaan natin, minsan pang tinuro ni Kristong magdasal ang mga alagad. At ano ang dasal na tinuro ni Kristo? Ang pinakamahalagang dasal na tinuro niya, Ama namin. Kaya sabi ni Kristo, kung magdadasal kayo, ganito kayo magdadasal. Tawagin ninyo ang Diyos na Ama. Kaya kahit na ang mga ama natin sa lupa ay naging pabaya, kahit na may mga tatay na naging irresponsable, kahit na may mga tatay tayong kinainisan natin dahil sinasaktan tayo, dahil pinapagalitan tayo, dahil kinalimutan na tayo, lagi niyong tatandaan, tawagin ninyo ang Diyos na Ama. At kung ang Diyos ay inyong Ama, dapat magmana kayo sa Kanya. Kaya pag sinabihan kang kamukha ka ng tatay mo, huwag kang magalit. Tatay mo, alam nga kamukha ka ng kapitbahay ninyo. Kamukha ka ng teacher mo. Kamukha ka ng karpentero ninyo. Kamukha ka ng ibang tao. Pag sinabing kamukha ka ng tatay mo, malamang, tatay ko siya. Kaya kung ang Diyos ay ating Ama, anong minana mo sa Kanya? Sabi sa unang pagbasa, huwag kayong papatol sa mga gumagawa ng mali at masama sa inyo. Tularan ninyo ang inyong Ama sa langit. Huwag kayong mag-alala. Meron tayong Ama sa langit na makatarungan. Siya ang hahatol. Huwag kang papatol. At sabi sa ating ikalawang pagbasa, huwag kayong mag-alala. Kung nagkasala ang unang tao, hindi siya kinalimutan ng Diyos. Kaya nga ano ang sabi ng Diyos? Ikaw ay magiging aking muli. Hindi ka pinabayaan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Gagawa at gagawa ng paraan ang Ama natin sa langit para mabawi ka. Gumawa ng paraan ang maraming tao para masaktan ka, masira ka, mapahamak ka. Huwag kang mag-alala. Huwag mong bibitawan at huwag mong tatalikuran ng Diyos. Dahil gagawa at gagawa siya ng paraan para mabawi ka. At anong sabi sa ating ebanghelyo ngayon? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Meron tayong Ama sa langit na higit na nakakaalam ng pangangailangan natin. May mga pagkukulang man ng ating mga ama dito sa lupa, lagi nating tatandaan, ang Ama natin sa langit ay hinding-hindi kailanman mauubusan at magkukulang. Kaya nga ano ang ating minana rin kay Kristo na ating kapatid? Ang pagmamahal niya sa kanyang Ama. At paano pinakita ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa Ama? Sa pagiging masunurin. Kaya yung ginawa ni Kristo pagpapakain sa mahihirap, pagpapakain sa mga nagugutom, pinagaling ang mga may sakit, pinatawad ang mga nagkasala, lahat ng iyon ay minana ni Kristo sa kanyang Ama. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga kapatid ni Kristo, sana yung ating ginagawa ng ating kapatid na si Kristo, ang siyang ginagawa rin natin. Kaninang umaga, nakakatuwa hong ibalita sa inyo, ma-share sa inyo, kasama ni Brother Mart, kasama niya ang ilang mga sakristan, ilang mga kabataan, simple lamang, may nagbigay po ng mga pagkain kaninang umaga. Dito para sa atin, meron nang nagbigay din ng palugaw, abay sobra-sobra. Kapag nagkaroon tayo ng sobra-sobra, huwag mo nga hayaang maging madamot at kahaman ka. Kaya ka binigyan ng sobra dahil ikaw ang pinipili ng Diyos na magbigay sa iba. Mamili ka, sobra ka o kulang na kulang ka. Kaya pag binigyan tayo ng sobra, ipasa mo sa iba. Hindi mo dapat ikatakaw yon, ikadamot yon.
Kaya ang ginawa nila kanina, nag-ikot sila dito lang sa community. Ilang mga tatay nating driver at vendors ang kanilang binigyan. At sana mga kapatid, ito ang manahin natin katulad nila. Sa pagkapatuloy ng misa natin, hindi natin kinakailangang maging sobra-sobra araw-araw. Ang kinakailangan lang natin, maging manang-mana sa Ama natin. Sana araw-araw, yung sinasabi sa Ebanghelyong huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot kapag tinawag tayong maglingkod, tumulong, magpatawad. Marami man ang hindi makakaintindi at tatanggap ng sinasabi nating totoo at ginagawa nating mabuti. Meron tayong Ama sa langit na laging nakakakilala at nakakakita sa kanyang mga anak. Araw-araw, sikapin natin, hindi man maging sobra-sobra, kundi maging manang-mana. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpapabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga alalahanin